Testing transistor guys, ang regulator kung ito yung katabi ng may lumulubo na capacitor. So check natin kung posible may shorted ito. Okay guys. Okay, so para sigurado tayo guys, tanggalin natin para hindi siya nakadikit sa board. Mas sigurado tayo sa reading. Tanggalin natin guys. Okay. Tanggalin natin guys. Anong number nito? So 7912. 7912 guys is, kung hindi ako nagkamali, familiar sa akin to 7912 is, this is negative 12 output fixed regulator guys. Negative 12. Kasi ang positive 12 nito is 78 series. So this is 79 series, 7812, meaning this is negative 12 output. Okay? So madali itong i-check guys kung may problema ito, dahil pwede natin i-actual ito sa breadboard, no? And check lang natin kung may short siya sa tester. Tingnan natin. Using our analog tester guys. Ito yung mas madaling maka-check ng shorted component. Like ito guys, regulator. So check natin. So hindi natin ma-confirm guys. So titingnan natin. Iba kasi yung reading niya sa dito sa tester. So ang pinaka the best nito is i-actual natin siya, lagyan ng supply input, then dapat maka-receive tayo, or rather makabasa tayo ng negative 12 na output. Okay? So kailangan natin ng power supply. Ito guys, may power supply tayo. Plug natin doon sa, okay. So lalagyan natin siya ng input na at least maybe 15 volts. Okay.
Okay guys, 15 volts guys. Yung setting natin 15 volts. So kailangan natin ang alligator clip. Ito. More alligator we need. So, tingnan natin yung saan ba ang input nito sa tatlong paa niya. Input, ground, at saka output. So, titingnan natin sa computer guys. Titingnan natin dito sa computer. Okay. Sabi natin sa Google. Type lang natin 78 79 ano ito? 7912 data sheet. So guys, this is 7912. Nakita nyo 79 negative voltage regulators. Ito siya guys. So nakaharap ganyan guys, nakaharap, no? So this is ground. Input ang gitna, output ang sa right side facing to the device or sa component. Left side is ground, center is the input, and output is the third leg is the right side. Okay, so lagyan natin. So nakita nyo sa data sheet guys. Tingnan natin kung ilan yung input niya. Ilan yung input niya. Ito siya guys. Kaliit man ito. Yan guys. Input voltage niya, DC input voltage niya is minus 35. Minus 35. Minus 35. Thermal resistance junction is 3 watts maximum. Okay, thermal resistance junction to ambient temperature is 50 watts, 50 degrees. So ang input niya guys is minus 35. So output niyan is fixed, minus 12. So, kailangan natin ng, kahit hindi abot ng 35, no? Basta more than 12. Minus 12. So, since wala tayong minus 12, na supply, okay. Mayroon tayo, guys. Nakita nyo yung mga junk natin, guys. Nakita niyo itong mga junk natin na mga power supply, computer power supply. Mayroon dito gumagana guys. Ito gumagana to guys. So mayroon itong minus 12. Pwede natin ito subukan dito guys. So may minus 12 ito. So subukan natin guys. Wala na siyang case guys. Na-dismantle na ito guys. Na-dismantle na. So
Lagyan natin siya ng fan para alam natin kung gumagana ang power supply na yan. So ito, may fan tayo. Connect natin dito, guys. Yata mag-fit ito. Yata kasi ito. Ito na isa. Ito. Ito, guys. Ito. Yan. Ito, guys. Subukan natin paanda rin, guys. Wala bang puputok dito, guys? Wala. Wala naman siguro, guys. Lagyan natin ng power supply. Ito, guys. Ito. Naka-plug na yan, guys. Ito. Plug natin dito. Okay. Guys. Nakita nyo, guys, gumagana ang fan. Umiikot ang fan, ibig sabihin, guys, gumagana itong power supply. Okay? Kahit wala siyang case, no? Ano siya? Naka-disassemble siya sa case. So, papakita ko sa inyo, guys, saan ang minus 12 dito, guys. Ang supply natin to, ay itong tester natin. Digital tester natin. Kuha tayo kasi naghahanap tayo ng minus na supply para dito sa negative regulator natin, no? Sa minus 12 output na regulator 79 series, 7912. Okay? Negative output. So kailangan din niya ng negative input. So kita ko sa inyo, guys, saan ang minus. Ito is a computer power supply to, guys, ha. Computer power supply. Ito. So nakita nyo dami niyang output, dami niyang wires, no? Nakakonect ito sa motherboard ng computer, hard drive, other drives like DVD drive, no? So lahat ito mga wires niya. So ngayon, guys, kita ko sa inyo, guys. Ito, guys, ito. Tingnan nyo yung tester natin, guys, ha. Tingnan nyo yung reading, guys. So natin yung setting natin. Okay. Naka 200 volts DC tayo, guys. 200 volts. So iti-test ko na itong isang connector niya. So itong pula, guys, that is plus 12. Itong yellow naman is positive 12. No, sorry, guys. Itong pula is plus 5. Itong yellow is plus 12. Okay? Then itong black is ground. So wala tayong minus dito. Hanapin natin ang saan ang minus na supply, minus 12. So maybe dito, guys, sa balaking connector niya, no? So nakita niyo yung jumper dito, guys.
Jumper ito para umandar itong power supply guys na hindi siya nakakonect sa computer kasi ang trigger nito is nasa computer, no, yung post button sa computer ninyo, doon ang trigger ng power supply na to para mag power on siya. So since hindi siya nakakabit sa motherboard, kaya ginumper na lang natin yung anong kulay ang the jumper natin ito guys. Itong kulay green. Ito yan, green. At saka, sa other side is yung kulay gray. Ito. Kulay gray. Green and green. Gray and green. I-short nyo yan guys. I-jumper nyo dito sa butas ng port. No? Para mag-connect yung green at saka gray. Yun ang trigger nya. Para gumana itong power supply. Na disconnected siya sa motherboard. Okay? Kasi kung hindi nyo alam yan guys, ibig sabihin, kahit naka-plug na yan, actually nakasaksak na yan sa 220 volts, naka-on na rin kung mayroon siyang mechanical switch, power switch na mechanical, kahit naka-on yun, pag hindi ito na-trigger guys, no? Ito, true motherboard yan, is hindi gagana itong power supply. So yan ang sikreto nitong switching mode power supply ng computer. So yan guys, kaya may jumper. Now, hanapin natin dito yung minus 12. Kasi yun ang isusupply natin sa regulator natin. I think ang minus 12 dito guys is pagka-remember ko is itong blue. Subukan natin itong blue. Blue. Saan ba yung butas ng blue? Pangalawang butas guys. Pangalawang butas. So dapat negative ang ilagay natin dyan guys. Negative. Kasi negative nga yan. Then ang red is ilagay natin sa black. Okay? Sa black. So, nag-reading ba guys? Positive ang reading niya. So, ibig sabihin, subukan natin baliktarin para mag-negative ang reading niya sa tester. Hindi ko sure kung ito yung blue Kaya inahanap pa natin actually. So, yan guys. Sa black. So, nakita nyo guys, nag-indicate yung minus. So, minus 11.8. So, ito yun siya guys, 11.8 negative. Yan. Negative 11.8. Actually, 12 volts ito guys. So, hindi naman 100%. Pwedeng may error sa tester natin. Or pwede rin siyang underload. Kaya, medyo drop siya kasi wala siyang load. Mayroong mga ganong power supply na pag hindi na connect sa load is medyo mababa siya, pero pag nasa load na siya, babalik naman siya sa normal. Kasi parang wala nga siyang nadidetect na load. Parang walang nagtitrigger na ops, medyo halimbawa kinakapos yung kulang sa sa sinusupplyan niya, magkaroon ng trigger yan doon sa circuit ng power supply na i-adjust yung output niya. So since wala siyang load, kaya yun, medyo anyway, 0.02 lang naman ang 0.2 no, 0.2 lang naman ang diferensya. So kasi 11.8 acceptable na yan guys. Okay, so ito gamitin natin na guys. Ito na. So, blue, yung negative output. So,
Connect natin guys itong 7912 dito sa minus na supply. Tusukin natin yung butas guys ng blue, yung minus 12, para may makonect tayo, maluwang. Hanap tayo ng wire guys. Ito guys, ito number 22, magputol tayo dito. Guys, palito. Number 22 lang ito guys, pero sobrang kapal ng ano niya, ng balot niya. Okay. So, itusok natin dito guys sa blue. Okay, medyo okay na. Then, kailangan pa natin ng isa. Ano naman, black guys. Hook up wire to ha. Hook up wire na number 22. Tusok natin dito sa black. Maraming black dito guys, dito lang sa black. Okay, so check natin uli kung ito ba. Ito guys, so negative dito, positive dito sa black. So, tangkal. Mas mabuti pa guys, putulin na lang natin to guys. Hirap kasi putulin natin tong blue. Connect lang natin sa sunod pag kailangan na. Ito blue guys. Umandar tong power supply natin ngayon guys. Umandar yan. Okay. Kuha rin tayo ng isang black dito guys. So, yun na natin guys. Kung may reading na tayo. Okay guys. Nakita nyo, yan ang minus 12 guys. Minus 11.8. Okay, so, pwede na ito guys, gamitin natin. Gamitan na natin ang alligator clip guys. Connect natin dito yung pula. Connect natin yung black dito. Then, connect natin dito guys. Sabi niya ang input daw is nasa center. Input is 2. Ground is first left side. So input .
Input is 2. Ground is first sa right. Dapat makaread tayo ng 9 volts. Minus 9 volts. Kung good ito guys ha. So ilaw nito. Ito pa. Kasi output guys. Hirap. Wala siyang output guys. Zero output. So meaning may problema talaga ito guys. Zero output siya. Okay. Zero output. Ay. Ito na lang tayo. Mag-produce tayo muna ng negative supply guys. Negative supply. Okay. Cut muna natin video guys. Gawa tayo ng negative na power supply.